bayani na lumaban sa EDSA People Power 1. Tama. Ito, unang magsasalita, tawagin natin si Ms. Jocelyn Oriel from Liberal Party. May program ba? Oo, kudali ka. Sila nakakuha ng permit. Kaya wala tayong permit. Kaya 1 hour lang tayo. Wala po tayong permit. Pero after ito, chingi na nga. Isang mapagpala at mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Naririto po tayo ngayon para po gunitain ang anibersaryo ng EDSA at ika-38 taon na po. Kung gusto kong balikan yung panahon na bata pa si Isabel, noong pong 30 years ago, buhat po nung 22 na gabi nanawagan si Cardinal Sin sa pamamagitan ni John Kitley para po ang lahat ng mga faithful, yung mga taong simbahan ay sumama sa nagaganap na rally sa EDSA. At isa po ako doon sa tumugon sa panawagan na yon. Natatandaan ko ang hirap po doon ng sasakyan. Kaya ang ginawa po ng aming mga kasamahan, naghiram kami sa mayor ng dump truck para po doon kami sumakay para po makarating kami sa EDSA. Kaya po, nung makita namin ang mga tao ng mga panahon na yon, makikita po natin ang tunay na diwa, ang kaluluwa ng EDSA. Ang lahat ng tao ay nagkaisa. Ang lahat ng tao, maging yung mga nagtitinda, ipinamimigay ang kanilang mga paninda kahit po wala silang kitain para po sa ating mga sundalo, ating mga kasamahan na nagugutom noong panahon na yon, doon po sa EDSA. Nakita po natin doon ang kapit kamay, ang mga madre, mga pare, ganun din po ang mga masang Pilipino, ang taong bayan ay nagkaisa. At isa lang po ang layunin noon, ang pabagsakin ang diktador. Kaya naman po ngayon, naririto tayo para gunitain ito. At pangalawa po ay ipagsigawan at ipaglaban at tutulan ang charter chain. Nagulat po tayong lahat doon. Yung ating mga suman, yung ating mga tikoy, ay meron pa po sa ating refrigerator. Nagulat tayo na ang People's Initiative na 3% sa bawat isang distrito ay halos lahat po ay nakuha na nila. Kaya po para tayong para silang magnanakaw sa dilim, na nagulantang na lang tayo, na sila ng charter chain. Ang EDSA po, ang ating konstitusyon ay ginawa dahil po sa EDSA People's Power. Ang lahat po, ang ating pong konstitusyon ay nakatuon para po sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Ang ating pong konstitusyon ang kaluluwa ng ating bansa na pinipili ng bawat presidente na tumayo maliban kay Pinoy buhat sa kanyang ina ang hindi po nagsulong ng charter chain. Kaya naman po, naririto tayo ngayon, ginugunita natin ang EDSA. Gusto po nating ipakita sa ating gobyerno na hindi natin kailangan ang tiyatya. Ang kailangan po natin magtanggo tayo, tanggalin ang gobyerno natin ngayon na nakaupo. Dahil wala silang itutulot na maganda sa ating bayan. Ang kailangan po natin hindi na charter chain. Ang kailangan po natin pagkain sa ating hapagkainan, mataas na pasahod sa ating mga manggagawa at ang industrialisasyon po sa ating bansa. Kung sinunod lamang po nila ang ating konstitusyon, hindi po tayo ganito. Hindi tayo ngayon
patuloy na lumalaban sa mga nakaupo at nakaposisyon sa ating gobyerno. Sapagkat ang ating mga gobyerno, halos lahat po sila walang inisip kundi ang sarili nilang kapakanan, ang sarili nilang bulsa para yumaman silang lahat. At ang awawang Pilipino po, halos hindi na kumain ng 3 beses sa isang araw. Yung iba po, kumakain na lamang ng tinatawag nilang pagpag, yung tira-tira at yung galing sa basurahan. Ganyan na po tayong mga Pilipino ngayon. Dahil sa taas ang presyo ng bilihin, ang trabaho po, walang trabaho sa Pilipinas. Wala po trabaho. At tapos, wala pa rin po, ang pagkain pa rin po, ang ating mga basic commodities ay ang tataas ang presyo. Wala ka nang ang pambili, wala ka pang trabaho, ay kawawang Pilipino. Eh dapat po, lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, na nagmamahal sa ating bayan, tayo po, tandaan natin, tayo po ang bumubuo ng Pilipinas. Tayo ang Pilipinas. Karapatan po natin na hingin sa ating mga nakaposisyong mga leader nagawa ng paraan upang tayo ay mabuhay ng matiwasay, mabuhay ng mapayapa, hindi gutom ang ating tiyan. Kaya minamahal na mga kapatid, ituloy po natin ang laban. Buhay ang EDSA sa ating mga puso. No to charter change. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang lahat ng lumalaban. Mabuhay ang oposisyon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Oriel. At sabi nga po ni Miss Oriel, ang pagbagsak ng diktadoryang Marcos noon ang nagpapakita ng tunay na kaluluwa at diwa ng EDSA. At sana ganun din po ang gagawin natin para tutulan. Magkaisa po tayong lahat para tutulan ang CHACHA. Ramdam na ramdam yung karanasan ni Madam Joyce. So sa kanya mismo na naka-experience ng EDSA Revolution. Tayo, nararamdaman natin na wala mismo sa lugar na yon, sa panahon na yon, dapat kailangan natin ipasa sa mga anak natin para malaman din nila kung ano yung sakripisyo at hirap para lang makamit yung kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon. Tama. At gayon ang tinatawagan din natin si Ms. Tess Oleta from Liberal Party para sa kanyang mensahe. Never again, never forget. Dekada nating isinisigaw para hindi maulit na muli. Pero bakit? Bakit ang daling makalimot ng mga Pilipino? Tess Oleta po ng LPHK. Ngayong araw, muli nagkaisa tayo, nagkaipon-ipon para sariwain ang yugto ng ating kasaysayan noong panahong diktadoryang Marcos Sr., ang malawakang korupsyon at pang-aabuso. 38th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Nakakalungkot, nakakarimaring na kaganapan, ang pamilyang naglugmok sa kahirapan ng bayan ay muling namanguyagpag. Ang kasabihan, ang makalimot sa kasaysayan, magdurusa ng madilim na kinabukasan at maiiwan ang bayan sa kawalan. At ayan na nga, magdadalawang taon nang nakaupo sa pwesto si Marcos Jr. Ang pangakong bagong Pilipinas pala ay lalong paglugmok sa kahirapan ng mga Pilipino. Ang pangakong 20 pesos na bigas, budol pala. Yun pala kalahating kilo lang yung 20 pesos. Ang ating mga kababayan na hanggang sa ngayon
tulog pa rin sa pangakong 20 pesos na hanggang ngayon nagpapaniwala pa rin sa kanilang iniidolo na isang sinungaling at galing sa pamilyang naglubog sa kahirapan ng ating bayan. Sounds familiar ba ang nangyayari ngayon? Or history repeat itself? Or like father, like son, biyahe dito, biyahe doon, gamit ang pondo ng bayan. Economic issues sa bagong Pilipinas ngayon. Una, inflation rate o patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Pangalawa, poverty o matinding kahirapan. Education outcome issues, healthcare access issues, insufficient foreign investment, at ang pang-anim, korupsyon, ang walang kamatayang korupsyon. Hindi natin matatalakay itong lahat dahil sa limitadong oras. So mag-focus lang muna tayo sa inflation at korupsyon. So ano ba yung inflation? Ang inflation ay isang antas na pagtaas sa pangkalahatang presyo ng kalakal o serbisyo. Ibig sabihin, ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin o kaya ito ay simbolo ng paghina ng ating pera, ang